ang mga kamag-anak mo, syempre tutugon yan sa'yo. Pero ano yung epekto nun? Imagine mo ganito sa pagiging irresponsable mo na hindi ka nagkaroon ng emergency fund, okay? So, inaantala mo o dinidelay mo yung mga plano nung pamilya o nung kamag-anak mo. Gilivers, isang malaking pagkakamali na wala kang emergency fund. Okay? Pag-usapan natin, let's go. Let's go. Okay, so para sa mga breadwinner, para sa mga head of the family, lalo na mga tatay, isang malaki pong pagkakamali na wala tayong emergency fund. Isang malaking pagkakamali na patuloy na relax, komportable ang buhay mo, paupo-upo ka sa terrace nang wala kang emergency fund. Isang malaking pagkakamali na nagbabarka-barkada tayo, pa-shot-shot, painom-inom sa kanto, pero wala kang emergency fund. Isang malaking pagkakamali na gumagawa tayo ng isa pang kasalanan na wala tayong emergency fund. Okay? Alright? So, paano, Doc? Paano mo nasabi? Unang-una po, i-define muna natin ang emergency fund. Okay? Ang ibig po sabihin ng emergency fund, ganito. Unahin natin sa emergency. Ibig sabihin, ito yung mga pagkakataon, pangyayari, circumstances na hindi natin inaasahan na mangyayari sa iyo at sa pamilya mo na nangangailangan ng agarang tugon. Ibig sabihin, emergency, kailangan agad rumispondi tayo. Okay? At dahil kailangan mong rumispondi agad, kailangan mo ng pondo. So, halimbawa, biglaang nagkasakit, ikaw, aksidente, pamilya mo, o biglaang nasunog ang bahay nyo, biglaang nagkaroon ng disaster na hindi natin inaasahan, kailangan natin ng pondo. Pero wala tayong pondo misa, wala tayong emergency fund. So, ano mangyayari? Okay? Doon nagkakaroon ng dugsong-dugsong na problema. Right? So, question natin, Doc, magkano ba talaga emergency fund? Marami na po akong vlogs dyan, pero banggitin pa rin natin, at least 6 months po yan ng mga pangailangan nyo sa pamilya. So, kung ang kailangan mo ay 30,000 a month, so kailangan meron kang, magkano po yan? 180,000. So, mahirap bunuin yan, di ba? Kaya nga unti-unti binibuild natin. Okay? Now, anong mangyayari kung wala tayong emergency fund? Okay? Kung wala kang emergency fund, pag nagla ka na kailangan, unang-una po, okay? Magiging sanhi siya ng mas malalang problema. Kung meron kang sakit, dahil wala kang pondo, wala kang pera, hindi mo agad pinasakit, lumalala ang sakit ng pamilya mo, lalo ko yung anak mo, okay? So, pangalawa, dahil hindi natin matiis emergency, kailangan natin maghanap ng pondo. So, tayo ngayon, umiikot, naghahanap ng pondo. Okay? Nasasayang yung oras, kakahanap mo ng pondo. Sa halip na tumutugon ka na, dun sa biglaang pangangailangan. Okay? So, pangalawa na negative effect, pag wala tayong emergency fund, nagmumukha tayo lalong kawawa. Nasa kawawa ka ng sitwasyon, lalo ka pang nagmumukhang kawawa. Bigla kang binaha, wala kang emergency fund, kawawa na ang binaha. Wala pa tayong pera. Wala pa tayong pantugon dun sa immediate na needs natin. Okay? So, pangatlo, kung may emergency, kaagad pupunta tayo sa pamilya natin. Alright? Pamilya mo, kapatid mo, kamag-anak mo, mga kamag-anak natin na nasa abroad, tawag tayo, emergency, ganun. So tayo naman, ang mga kamag-anak mo, syempre tutugon yan sa'yo. Pero ano yung epekto nun? Imagine mo ganito sa pagiging irresponsable mo na hindi ka nagkaroon ng emergency fund, okay? So inaantala mo o dinidelay mo yung mga plano nung pamilya o nung kamag-anak mo. Halimbawa, yung kamag-anak mo na nasa abroad, nag-iipon siya, nagtitiis siya, tinitiis niya yung homesick, yung pagod, nag-overtime siya para makapag-ipon, para nun, pag-uwi niya sa Pilipinas, makapagnegosyo siya. Ikaw naman na nandito sa Pilipinas, paupo-upo ka lang dyan. Pag alas 7, pa-relax-relax ka, painom-inom, pa-shot-shot ka pa dyan, pa yosi-yosi ka. Eh di sana ginagamit mo rin time mo na yan para mag-overtime ka. Hindi yung inaabala mo yung ibang tao for the emergency of your own family. That is being irresponsible. Pangalawang senaryo, pag hindi ka po niya pinahiram, anong nangyayari sa atin? Nagtatampo tayo. Ikaw pa na ngayon nagtampo. Ikaw pa yung nagtanim na sama ng loob. Sasabihin mo pa sarili mo, hindi ko na kayo kakausapin kahit kailan. Ba't hindi sa sarili mo, doon ka magalit? Sa sarili mo, doon ka magtampo. Sabi mo sa sarili mo, I hate myself for being irresponsible, na hindi ko tinutugunan yung pangailangan ng pamilya ko.
Okay? So para hindi na lumala ang ibang mga sitwasyon pa, relasyon, mga samahan natin sa buong pamilya at para hindi mapabayaan ng pamilya mo at sa huli magsisi tayo, dapat mag-set up ka na ng emergency fund mo. Okay? So, paano gagawin ko, Doc? Ang emergency fund po, sineset up yan sa pamagitan ng paglaki ng cash flow natin. So, marami po tayong itinuturo dyan. So, we are inviting you to attend our free webinar. Okay? Alam nyo, sa lahat ng mga kailangan natin financially, kailangan talaga nating mag-aral. Matuto tayo ng mga bagong bagay. Okay? And we are inviting you po to attend our free webinar para turuan namin kayo how to set up your emergency fund. Okay? Let's go. Let's go. Copy po tayo. Copy po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal FB ko po.